Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Alright, bakit ba ako tinawag na Boy Sardinas? Siyempre namimigay tayo ng sardinas mga kababayan. Alright, so Happy New Year sa inyo. Balita ko po ay may sakit po yung asawa nyo. Okay, may sakit po no. Kailangan nyo pong ipa-check up yun. Papa-check up po no. At ito, ipambayad nyo po sa Hospital Sardinas. Paano nyo po yan ha? At para po gagaling po yung misis nyo po at makarecover. Pwede pong ibayad yung sardinas na yan. Yan ang sardinas na pwedeng ibayad sa ospital. Alright? Salamat. Alright, kwento ko lang sa inyo kasi seaman po ako, na-scam ako. No? Nasa I think mga 3 to 4 million ang na-scam ng tao na to pero hindi ko na siya pwedeng banggitin anong pangalan niya dahil sa pamamagitan ko nabayaran na rin po kami. Yung iba, nabayaran. So napatulpo yan, napa-NBI yan. No, na-cover ako ng Channel 2, Channel 7, Channel 5. Alright, di ba? Sikat Boy Sardinas. Pero hindi pinakita yung mukha ko doon, pero maririnig yung boses ko doon. Nilapit ko yung kay Sir Rapi Tulpo at sinorbeillance namin ng 2 araw. Tapos ako yung nagbigay ng pera at nung naibigay ko na naghudyat, pasok na yung mga NBI, lupet. Parang pinikula. Sa pamamagitan ni Boy Sardinas na intrap yan at napakulong. Tapos isang buwan nakalaya. Alam nyo naman, meron talagang focus na nangyari. Hindi ho kami nabayaran. Abay, nakalaya. Abay, walang piyasa. Bakit nakalaya? Diyos ko. Kwento ko lang sa inyo kasi sanay ako sa mga ganyan-ganyang kaso. No? At ay matapos sa mga ilang taon o 2 taon yata yon, hindi natutulog yung karma, nakarma ho siya at nang iskam pa rin ho sa iba-ibang lugar itong tao na to at nahuli no. Then tumawag sa akin sa Manila City Hall, no, tinawagan ulit ako na nahuli ulit itong tao na to. Yung pagkakataon ho na yon ay hindi na ho siya nakatakas. Okay, hindi na ho siya nakatakas at yun nga, sino yung mga complainant yun at pabayad ako. Utang ko pa yung pera na yun, katagal sa kumpare kong seaman. At nabayaran ako at nabayaran ko rin yung kumpare ko. Lupit, no? Galing. Ganun ho nangyari. Kaya galit ako sa mga scammer. Yung scammer na yun, sana magbago na ang buhay mo. Ganun talaga. Kawawa yung mga hindi nabayaran kasi hindi nila alam. Yung iba nag-abroad na, yung iba hindi na talaga inasikaso. Pero marami-rami din kaming nabalikan ng pera. Ganun talaga mga scammer, no? So diyan sa City Hall diyan, pag nakasuhan ako diyan, alam kong ang pasikot-sikot diyan, kabisado ko diyan sa loob. Okay. So ito mga babayan na nakasuhan na. Yung mga may hilig magmura diyan, ako hindi naman ako mahilig magmura eh. Sabi lang akong bobo, tanga. Kung may kaso man yan, siguro candy lang pwede nang pampiyansa diyan eh, no? Kaso itong BBM vlogger na to, magaling siya magsalita pero mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung ano rin pinagsasabi niya, no? Na below the belt din. Kala mo makapagsalita siya dito sa vlogger na to, kala mo siya ay perpekto. From Bislig City, Duterte kami. Dami talagang Duterte. Sabi nila, wala na, hindi na daw mananalo ang Duterte. Kada isang kalumingon, Duterte pa rin. Hindi ba? Amor Edita, morning boy, Happy New Year. Dito sa amin kagabi maaga pa, brown out pa. Brown out. Ngayon lang nagkailaw. Ingat kayo lagi Boy Sardinas. Nanay Edit. Shout out sa iyo Nanay Edit. Buti may kuryente na. Na siguro baka may tinamaan na paputok. Elisa Ilay, Happy New Year. All DDS supporter mabuhay po. Ang mahal na Duterte. Yan. Alam nyo dito, kasi politics to, talagang marami hong mga kababayan natin talagang makikipagbanatan din talaga dahil sa idol na sa BBM, idol natin si Duterte, pero magtatagpo pa rin tayo sa pinakadulo. Okay, hanggat wala pa tayo sa dulo, makikipaglaban tayo na yung gusto natin, na kung sino ang mananalo. Ganun lang talaga, sports lang. Kaso dito talaga sa politics, may talagang medyo nagkakaintan po talaga.
O tulad nito, napakainit po nitong isang vlogger na to na talagang pinagmumura po talaga niya. Talagang may kaso po talaga kasi yan. Oo, kakasuhan ka talaga dyan at ay kung wala kang pera, ay kulong ka. Okay? Ito yatang vlogger na to, may pagka Duterte. At ay napakatapang. Okay? Duterte pa rin po. Maria Rosario Aklan. Dan like host, Happy New Year. Ma'am Jane Bramblet. Di ba? Aurelia Siope Saison. Duterte pa rin. Dami, kaganda ng gising ko nito. Kaganda ng pasok ng taon natin, napakaraming Duterte. Yung mga iba na mga kababayan natin na hindi maka-Duterte, ay nagiging Duterte na. So sports lang tayo, yung mga nandito na mga makakapanood na maka-BBM, mahal nila ang BBM, ay doon po tayo sa kung nagbabanatan man tayo sa social media, darating tayo sa mismong dulo ba? Dulo yung finish line. Pag nandiyan na ang finish line, di kung sino maupo, di doon din pa rin tayo. Okay? Ganun talaga. O, simulan natin to. Manood tayo mga kababayan ha. At ay reaction na natin to. Naka-like na ba kayo? Uy, may humabol pang Rarp. Oh my. Duterte. O, yan o. Aldrin, Duterte kami. Sa Cebu, solid. Naku po, sinasabi ho kasi nila na hindi na mananalo ang Duterte team, yung PDP laban. Okay, sa survey, bagsak. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ho yung mga survey ho nila. Okay? At ay kung talagang sabihin po nila ay garapalan talaga na si Chris Ulo. Sabi ni Chris Ulo, napanood ko, burahan daw ng channel no, na hindi mananalo si Marcoleta. Pag daw nanalo si Marcoleta, buburahin daw ho niya yung kanyang channel. Okay? O Chris Ulo, kung nanonood ka, ako ang lalaban sa'yo. Okay? Kami, win ha. Panalo si Kong Marcoleta sa pagiging senador. Kung masaka, vlog mo dyan. Tapos mag-PM tayo. Friend pa naman tayo eh. Tapos magsulatan daw sa sa abogado. Di pwede. Ako. Pwede. Burahan daw ng channel. Ganun ho yan. Malupit si Chris Ulo. Ganun ho katapang yan. Si Marcoleta daw po ay hindi ho mananalo. Okay, Chris Ulo. Ilan ba yung Ilan ba ang miyembro ng iglesia? Ang tanong ko sa'yo, baka hindi pa nga bumoto yung iba eh. Iglesia pa lang ni Cristo sa buong Pilipinas at sa iba't ibang sulok ng mundo. May mga OFWs na handang boboto na mga iglesia ni Cristo. Yan lang. Baka pag narinig mo itong sinabi ko sa'yo, umatras ka na. Matapang niyo hong sinabi na makikipagburahan siya ng kanyang channel. Lalaban daw siya na ang sabi niya hindi daw mananalo si Kong Marcoleta. Sino daw papalag? I-share nyo nga itong video sa kanya na si Boy Sardinas pumapalag sa kanyang hamon na may pagburahan ng channel. Pag natalo si Kong Marcoleta, buburahin mo na itong channel na to. Sige, saan tayo mag-uusap? Saan tayo mag-uusap? Chris Ulo. Ako na lang, ako na papalag. Ewan ko kung papalag pa yan. Ayan ha. Pakilike nyo nga itong video na to. At yung hamon ni Chris Ulo na Tanso Vlogger, BBM Vlogger ay pinapalaga ni Boy Sardinas na burahan ng channel. Pag daw nanalo si Marcoleta, buburahin niya yung channel niya. Pag natalo, pag natalo si pag nanalo si Marcoleta, buburahin yung channel niya. Pero pagka natalo, buburahin ko yung channel ko. Sige, go. Deal. Talo si Marcoleta, Rowena Samonte. Isa ka lang ha. Okay. Sige, di okay. Sabihin mo kay Chris Ulo, ako yung lalaban sa kanya. Ako ang lalaban kay Chris Ulo na burahan ng channel. Sige, sabihin mo sa kanya. Dapat ay maganda yung usapan diyan. Pag daw nanalo si Marcoleta, buburahin yung channel niya. Pag natalo si Marcoleta, buburahin ko yung channel ko. Ako nga makikipaglaban sa kanya eh. Sports lang. Sports. Duterte, laganap, pugo, patayin, patayan, province of China. Welcome mga Chekwa kahit wala visa. Yan ha. Bakit nakaupo na ngayon si BBM? Bakit di mo sabihin sa kanya yan na yung mga nangyari na yan dapat ay wag na mangyari. Kung may mga nakapasok ng mga ganyan, di palayasin na ni BBM. Ilang taon na siya nakaupo.
kung totoo yan sinasabi mo, Digonyo, ay palayasin na ni BBM. Di ba? Siya naman na nakaupo ngayon. Yan ang tanong ko sa iyo, Sir Idol. Duterte kami. Davao Oriental Happy New Year. Renz agad. Yan ba sasabihin mo talo? Yan ba sasabihin mo talo ang PDP? Isipin mo na lang, Chris Ulo. Nasa panig ni Kong Marcoleta ang Iglesia ni Cristo. Alam mo naman at alam mo yan, pag sinabi ng tagapamahala, ito ang ating iboto, yan ho ang iboboto nila kasi ang Iglesia ni Cristo ay solid makipagkaisa sa tagapamahala at yan ang sinusunod po talaga ng Iglesia ni Cristo. Yan ang tanong ko sa iyo. Palagay mo, mananalo ka ba? Di pumalag ka. Yung kayabangan mo, di papalagan natin. Napanood ko yan ay. Susunod, yan ang ibabalag ko. Yan talo daw tayo Agrumento kayo maglaban. Style mo wala ka kasi agrumento. Sige na, kumare ko tong si Rowena na to Hindi ko kasi nabigyan ng pamasko yung inaanak ko kay Rowena sa Monte kaya inaaway na ako. Ano ba Gcash mo, Mare Rowena, at ay ibigay ko na sa inaanak ko yung yung pamasko. Agila ng Mindanao. Yes, we vote straight Duterte. Team PDP at party list under Duterte at sa lahat ng ini-endorse ni Tatay Digong. Diba? Lupet, no? Yan ang sinasabi ko sa iyo, Mare Rowena, no? Mas mayabang ka kaya. Mare, ano ba yung Gcash mo? Nagalit na galit ka sa akin. Para mabigay ko na sa inaanak ko. Galit na galit ka. Maria, 120% Marcoleta will win. Sabi, Maria Rosario Aklan. Diyos ko. Sabi mo nga, Mari Rowena, kay Chris Ulo, pumapalag daw ka mo si Boy Sardinas, burahan ng channel. Pag natalo si Marcoleta, di buburahin ko channel ko. Tapos sabi niya sa attorney pa daw. Di sige. Gusto mo sa Manila City Hall pa alam nyo, napakahirap ng kaso-kaso, mga kababayan. Pabalik-balik ka. Haharap ka sa mga abogado, ganyan. Ako sanay na ako diyan kasi marami na akong pinakulong mga scammer. Ilan ba yung pakulong ko? Isa, dalawa. Mga tatlo. Yung mga kasamahan ko, kalalaki ng mga katawan, mukhang mga pulis mga bakla naman pala. Si Boy Sardinas naliliit-liit. Yun, baga, wala naman kasing malaki na nakakatinik di ba? Boy Sardinas, naka-video yan. Hindi ako mayabang, mga babayan Na-video ako ng Channel 7, Channel 2, Channel 5 at nakakamayan ko si Ado Rapi Tulfo at nasa naka-upload sa YouTube. Si Boy Sardinas yun. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga babayan. Kaya huwag tayo magmamaliit. Yung mga maliliit, huwag natin minamalit yan at ay baka yan ang makatinik sa inyo. Iyak, DDS. Hindi ako umiiyak Mare Itong ang nagkakaso, hindi nga umiiyak, matapang pa rin ako wala man akong kaso, bakit ako iiyak? Nagre-reaction lang tayo, tapos pinapakita ko sa inyo, di ba? Hoy Chris Ulo, wag ka magyabang. Number 1 si Kong Marcoleta. Senador, bantay ka lang pag di mo binura yung channel mo, marami kami kakampi kay Kong Marcoleta. Nako, amor edita. Ma'am, salamat Hindi, dapat makipag-usap sa akin si Chris Ulo. Kasi kung usap-usap lang tapos walang abogado, wala yan, hindi yan papalag. Chris Ulo, sabi mo may abogado, may pirmahan tayo. Di, kung talagang matapang ka, pumalag na si Boy Sardinas sa'yo, di pirmahan tayo sa abogado. Kaso sinabi ko na yung biglang ng Iglesia ni Cristo, wala na. Hindi niya na yung papansinin. Chris Ulo, di ba lagi dun sa SMNI si Kong Marcoleta? Ano ibig sabihin nun, Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nun, suportado si Kong Marcoleta ng Iglesia ni Cristo. Hindi pa nagbobotohan, alam mo na kung ilan na ang nakaboto naboboto kay Kong Marcoleta. Hindi ka ba kinakabahan sa sinasabi mo? 'Di ba, Mare?
Mare Maria, ano ba yung kumare kong galit na galit sa akin? Si Rowena Samonte. Oh, Mare ano sa Rowena, ano palagay mo? Matatalo si ano, 'di ba sabi mo talo si ano, Marcoleta. O di sabihin mo doon para magandang laban. Sports lang tayo. Ha? Walang awayan, sports lang tayo kasi dulo sa finish line doon tayo magkakaalaman. Baga ngayon pa lang dito pa lang sa social media nagpupukpukan na tayo. Eh dito pa lang 'yan, pero nandun sa dulo yung finish line, okay? Keyboard Warrior ang trolls sa lives mo. Okay. Agila ng Mindanao. Mga trolls man yan. Pero kumare ko yan. Kaya mo na yung kumare ko na yan, no? Sino DDS nakakasuhan? Ito, panonoodin po natin, Pam Ella, no? Panonoodin natin. Tuloy natin to. Benyo 2000. Boy Sardin, nasali ako sa burahan ng channel. Basta burahin din ng maskara niya. Maskara niya. Oh. Ano ba to? Vlogger ka ba, Denyo? Ano ka ba? DDS o ano? Pwede ka mag-promote ka dito kung ano yung mga vlog mo. Sabihin mo diyan. Oo. Sa mga DDS, yung ano solid DDS na hindi fake news at ay meron kasi mga DDS ginagamit ng si Tatang Digong para magka-views. Tapos meron ako nakakita diyan, binalag ng tropa. Yung isang DDS na babae. Sabi niya, wala akong pakialam kay Digong. Gumagano na siya. Ayun, tanggal ang subscriber niya. Wala ka palang pakialam ate. Ba't mo binablog si Tatang Digong? Nagdi-DDS ka. DDS ka. Tapos bigla ka ng salitang ganyan. Naku. Yun ang mahirap dun. Kaya wag tayong maniniwala masyado sa mga DDS. Ako mga babayan, kilala nyo naman ng si Tol J. Guevara ng Banateros Brothers ng SMNI. Yan, may sombrero tayo niyan mga babayan. At tingnan nyo yung aking profile kasama ko ang Banateros. Okay. So, solid tayong Tatang Digong, okay? Magagalit yung mga tropa dyan. Sa akin, pag hindi tayo solid, yung bandang huli, babaliktad. Nakaw, bawal ho yun. Gugulpihin ako ng mga banateros, lalaki ng mga katawan yan. Si Tol J. Guevara, laki ng katawan. Kumakita nyo, pang bouncer yan eh. Yan, sila Banat Bay. Yan, kita nyo naman yung picture ko legit dyan, Hindi yan edit hindi yan naka-edit mga babae. May vlog pa ako niyan. Nakapag-vlog pa ako niyan, na hindi ko naman pinost kasi saglit lang naman yung vlog ko. Na nandun ako sa SMNI. Diba? Lupit. Boy Sardinas lang malakas. Nudo tayo. Nakalag na po ba ang mga kababayan natin dyan? At pa-New Year nyo lang kay Boy Sardinas, pa-like. Nudo tayo. Let's go. Manila City Hall para magpiyansa sa kasong cyber libel na sinampa sa akin ni Dr. Arnold Martin Pangan, ang City Health Officer ng Manila City. Kung matatandaan yung mga boss, ayun, nagpiyansa. Yan kasi, kung sino-sino kasi yung binabanatan kahit wala na sa lugar eh. Diba? Banat pa more. Yan tuloy, may mga kaso kayo. Diba? Ang problema kasi dito sa taong ito mga pre, babanatan niya yung isang gusto niyang banatan kasi nga gusto niyang magpakitang gilas. Gusto niyang magpasikat. Diba? Kasi nga tatakbo tatakbong runner ka ba? Pasikat pa more. Yan yung napapala ng mga taong bida-bida, diba? Eli, sige dagdagan mo pa, diba? Total, sanay ka naman siguro dyan but gusto mo naman yata yung ginagawa mo, di ba? Di i-push mo lang yan. Boy, pati Pangulo natin ay talagang binanatan. Oo. Di ba? Mangmang daw po ang ating mahal na Pangulo. Sabi ng taong ito. Tuloy po natin sa hindi pa... Ako naman. Ano sabi ni itong vlogger? Mangmang daw ang Pangulo. May vlog ako niyan. Tapos na-vlog mo yan. Ang sabi mo kay Tatang Digong, walang kwenta sa bayan. Ang sabi niya gano'n, no? Walang kwenta yan. Sabi mo pang gano'n kay Tatang Digong, ba't mo sinasabi mo rin yung kay Tatang Digong? Mga walang kwenta yan. Ginanon mo pa siya. Tapos ito pang sinabi nitong vlogger na to, si Ballpoint Man, kung gusto nyo tingnan yung kanyang YouTube, Ballpoint Man 2.0, ang sabi niya, sa mga pulis, mga bayaran. Okay?
Yan, yung mga pulis na yan, mga bayaran. Oh, mga pulis, ibig sabihin yan, lahat ho ng pulis. Anak ko, yari ka rin. Boy, kung makapag-reaction ka dito sa isang vlogger na to, wagas ka. Pero yung pinagsasabi mo rin sa vlog mo, sabihan, biruin mo mga pulis, sinabihan mo ng ganyan. Ay, yung mga pulis na yan, mga mukhang pera. Ay, no? Yan, mga pulis na yan, mga bayaran yan, mga mukhang pera. O, ha? Yun ho ang sinabi niya sa kanyang vlog. Tapos kung maka-react ka dito sa isang vlogger na to, kala mong napakalinis mo. Hindi ka kakasuhan ng mga pulis. Eh, paano kung masalubong mo yung mga yan? Mga pulis na mga pulis sa buong Pilipinas. Nakita niyo ho yung mukha niya ng vlogger na yan. Sinabihan niya po kayo, no, lahat wala siyang pinangalanan Mga pulis ang ibig sabihin nun, lahat ng mga pulis. Ako, yari ka, boy. Yan, mga pulis na yan, mukhang pera. Mukhang pera daw ang mga pulis. Yun ang sabi niya, bayaran daw ang mga pulis. May vlog yan, hindi ho sa akin galing sa bunganga ko. Inuulit ko lang naka-vlog yan sa akin dito sa live ko. Tapos yung kasing live ko, binablog ko ulit sa nire-upload ko kasi yung iba hindi kasi nanonood ng live. Sa upload lang sila nanonood. Kaya ina-upload ko lang din sa YouTube. So nandyan yan, nakasave na yan. Sinabi ho nitong vlogger na to, yung mga pulis na yan, mga bayaran at mukhang pera. Wala kang pinangalanan doon, boy, ha? Ibig sabihin nun, lahat ng pulis, tako, yari ka. Hindi ka man kakasuhan ng mga pulis na to, pero pag nakita ka sa daan nito, baka sampuling ka, ha? Tako, yari ka. Tuloy. Po nakasubscribe sa YouTube channel, huwag kalimutan. Sometimes projects make installments. Adobe Acrobat streamlines our processes, allowing us to combine Mag-subscribe. At syempre, no, i-share na natin ang video na to at mag-like na rin kayo mga pre. Ayan, so ito na po, tuloy po natin ito. Sampahan tayo ng kaso dahil sa pangangalampag at pag-iingay natin laban sa Manila Health Permit na inaayawan mismo ng mga manggagawa dito sa Manila City. Ngayon, matapos Yung kanyang word palagi, pangangalampag, manggagawa. Kunyari, pinaglalaban niya yung manggagawa. Pero sa totoo lang, kung lalaliman po natin yung ating pag-unawa, ginagamit niya yung mga manggagawa. Nagpapabango siya sa mga manggagawa. Para yung mga manggagawa na yan yung boboto sa kanya. Ganon. Kung maninira ako, kunyari, pagtatanggol ko yung manggagawa para humanga sa akin yung mga manggagawa. Ganon lang yun. Basic lang. ang ilang hearing ay na-indict tayo doon sa kasong isinampa laban sa akin. Ang ibig sabihin lang naman nito mga boss ay nakakita ng probable cause ang Office of the City Prosecutor at itinaas sa Regional Trial Court yung kaso na hinaharap ko. Ngayon paglilinaw lang mga boss ang indictment ay hindi conviction. Nagpiyansa ako bilang pagkilala sa mga legal na proseso at upang magpasakop sa korte. Malapit ka nang makonvict. Papunta na yan dyan. Nagagets mo yun? Saan pa ba papunta yan? Diyan na. Diba? Magiging katulad mo si Bong Revilla, Jingo Estrada. Sige, pagtanggol mo yung sarili mo. Na dumidinig dito sa kaso ko. Sinabi ko na sa inyo nung una pa lang mga boss, nalalaban tayo at personal Natural. Diba? Pag hindi ka lumaban, lalo kang maghihirap. Kailangan mo talagang kumuha ng lawyer at harapin mo yung problema mo. Ikaw naman gumawa niyan Diba? Sino ba naman tanga yung tatakasan yung yung problema niya? Diba? Ano ka, si Roque? Matapos manira, nagtatago. naharap sa lahat ng proseso na dapat pagdaanan para patunayan na hindi krimen at hindi dapat gawing krimen ang pagpuna sa mga public officials. Okay lang naman. Oo, okay lang magpuna. Pero sa tingin ko kasi ito si Bossing ay alam niyo yung si Tatang Digong ang mapagmura. Yan siya.
alam niyo naman ng cyber libel, di ba? Nako, medyo madugo rin yan ng kaso na yan. Pero may piyansa. Nandiyan siya, nagpiyansa na siya eh. Pero nagpiyansa na siya pero matindi pa rin yung bunganga niya. Oh, malupit no. Baka ito ang next Duterte. Aba, malupit no. Tuloy. Maganda to eh. Muna, huwag ka lang susubra dun sa yung makakapanira ka na ng tao. Diba? Okay lang muna. Yan, okay. Sa ako naman. Kada salita naman tong vlogger na to, sasabihin din natin. Bawal daw muna. Bakit mo sinabihan ng mga pulis na mukhang pera? Mga pulis mukhang pera, bayaran. Yan yung mga pulis na yun, mga bayaran. Nung panahon daw ni Tatang Digong, yung mga war on drug, sabi niya, mga pulis na yan, bayaran, mukhang pera. Nilahat mo yan, boss. Kaso nilahat mo kasi yung mga pulis. Meron tayong mga kaibigan ng mga pulis dyan sa Manila. Abay, syempre, ako ay nasaktan din sa sinabi nitong vlogger na to. Marami tayong mga kaibigan ng mga pulis dyan sa Manila. Abay, sabihan mo bayaran. Naku, yari kang bata ka. Wala, hindi ka kakasuhan sa sinabi mo sa kanila. Naka-record na yan. Kahit burahin mo pa yan sa YouTube mo, na-record ka na dito sa vlog ko. Hindi yan mabubura. Ebidensya yan, boy. Nung panahon daw ni Tatang Digong, yung war on drug, yung mga pulis na yan, bayaran niya mga yan. Mga mukhang pera. Galing-galing mo magsalita. Nadudulas ka rin pala. Yari ka. Normal lang yan. Oo. Pero kasi, sa mga words mo kasi, minsan pa nga, minumura mo yung isang politiko eh. Diba? Minumura mo yung pagkatao nila. Oo. Bakit mo minumura? Paraan pa ba yan ng freedom of speech? Di na. Tinitira mo na yung pagkatao niyan. Kung ikaw mismo ang uunahang murahin, sirain, ay murahin mo din. Diba? Oo. Gaguhin mo din. Kung wala namang ginagawa sa'yo, aba, teka lang. Ibang usapan yan, boy. Diba? Oo. Yung mga reaksyon mo kasi, iba na eh. Mukhang idol mo si Digong. Sige, tuloy natin to. Lalong-lalo na sa mga usapin na nakakaapekto sa buhay ng mga manggagawa. Manggagawa na naman. Gagamitin na naman yung manggagawa. Manggagawa na lang kung ano yung pagtatanggol niya. Kung concern ka sa mga manggagawa, o bigyan mo sila ng trabaho. Diba? Patayo ka ng isang kumpanya at bigyan mo ng magandang sahod. Magandang benepisyo. Ganon. Hindi yung gagamitin mo yung mga manggagawa para iboto ka nila, para pag ikaw yung nanalo, mangungurakot ka na. Yan naman yung gawain eh. Mga gayang galawan, alam ko yan. Wait. Totoo to sinabi ni totoo. Ang pagmumura expression, isa yan dahil sa init ng pananalita. Sabi ni Ma'am Lita Dalut. Ang alam ko sa pwede kang magmura yung putang ina. Kaya nga si Tatang Digong, makapagsalita yan, putang ina. Yan, wala hong kaso yan. Si Tatang Digong nagsabi yan, putang ina. Pwede mong, sabi niya, pwede mong murahin tao putang ina mo, ganun. Yun ang alam ko yun ang pwedeng gamitin sa pagmumura. Ito si Tatang Digong, puro ang salita niya, putang ina niya. Putang ina nyo. Gaganong-ganon yan, di ba? Attorney yan. Yun yata ang pinayagan lang na mura. Putang ina. Lupit, no? Ano lupit? Pwede pala yan, no? Pero kasi meron pang something to na iba na hindi lang pagmumura ang ginawa nitong vlogger na to. Kaya umabot siya sa kaso at nagpiyansa. Okay, so hindi lang po yun. Kaya medyo malalim na kaso. So hindi lang sa pagmumura po ito. Okay, may paninirang puri, pagkasalita ng hindi maganda. Yung pagmumura, pangatlo na lang yun. Tuloy-tuloy natin ito. Ang daming ganyan. Diba? Bida-bida. At ordinaryong Pilipino. Nitong nakaraan nga lang mismong Korte Suprema na ang nagpaalala sa lahat ng public officials na walang puwang ang
giging balat sibuyas Oh. sa serbisyo publiko. Tama naman. Walang puwang ang pagiging balat sibuyas sa serbisyo publiko. Hmm. Kung binabanatan mo siya sa trabaho niya, pwede yun. Pero kung papasukin mo na ang personal niyang buhay, Tama. ibang usapan na yan. Yung mumurahin mo siya, aatakihin mo yung pagkatao niya, ay dyan ka magkakaroon ng cyber libel. Diba? Pero kung pupunahin mo lang siya dahil sa mga issue patungkol sa kanya, ay walang problema yun. Actually, yung mga binabanatan mo, Matalino pala tong ano na to, tanso na to. Matalino. Pero yung kanong nakaraan na vlog ko, tatanga-tanga. Yung AI na video ni Mayor Baste, no? Na pinalabas niya sa kanyang vlog. Yung pinagmumura ang mga DDS. Meron akong vlog niya. No? Tingnan nyo. Diba? Ewan ko sino din may gawa nun. Tapos binalag niya. Alam naman kami mga DDS ang gumawa nun. No? Diba? Sumikat sa TikTok yan, nag-trending. Di ba? O yun. Ganun talaga eh. mo na nagkaso sa'yo ngayon, hindi sila balat sibuyas. Kasi, kung binabanatan mo lang sana sila patungkol sa issue, okay lang yun eh. Iba yung banat mo eh, pagkatao nila yung target mo eh. Mumurahin mo yung mga tao na yan. Oh. May pamura-mura ka pa, buti nga sa'yo. Deserve mo yan. Huwag kang mag-alala, support ka namin pag nakulong ka. Korte Suprema na nagsabi niyan, ha? Kaya Dr. Arnold Alam mo kabobo nitong tao na to. Intindihin mo, tama, Korte Suprema yung nagsabi. Pero magkaiba, ang babanatan mo siya sa issue niya at babanatan mo siya sa totoong buhay niya. Ang banat kasi nito, ganito. Babanatan ka niya sa issue, tapos isisingit yung private na buhay mo. Or yung pagkatao mo mismo. Babalahurain ng taong ito. Mumurahin. Diba? Tama pa ba yun? Ang palagi kong nakikita dito, minumura niya yung kanyang topic. Ako nagmumura din po ako. Totoo po yan. Pero ang minumura ko po, yung mga naunang nagkomento sa akin, ay hindi ka makaligtas sa akin. Magko-comment ka ng pagbabanta sa akin, masama. Mumurahin kita. Ganun yun. Diba? Nagigets mo na yung kaibahan? Ang bobo mo. Ang bobo, hindi mura yan. Sadyang ikaw yan, bobo ka talaga. Hindi mo maintindihan yung kaibahan ng dalawa. Yan, nagpiyansa ka pala. Arnold Martin Pangan, take note of this and don't be too sensitive and onion skin. As a City Health Officer of Manila City, your office should... Tama. May kaso na siya. May lawyer naman yata to eh. Tapos ngayon, bumabanat pa rin siya doon sa nagkaso sa kanya at minensyon pa yung pangalan. Gusto yatang madagdagan eh. Open to criticisms and should always take responsibility and accountability in every actions that your office is doing. Kaya mga boss, maraming salamat sa patuloy niyong suporta at pakikiisa sa platform natin. Mahabang laban pa to mga boss, marami pa tayong haharapin, pero masaya akong ibalita sa inyo that Ellie is here, Ellie is back, ang ina. Yan. Si Ang ina daw. Ellie. Palag ulit mga boss. Diba? Ellie? Idol niya si Digong. Mahaba pa daw yung laban nyo. Bakit mo idadama yung mga taong tahimik na naghahanap buhay ng maayos? Bakit mo isasali sa laban mo? Laban mo lang yan. Diba? Sabi mo nga, concern ka sa mga manggagawa. Okay. Manggagawa, concern ka, diba? So, hayaan mo siguro silang magtrabaho muna. Bakit dinidistract mo yung trabaho nila na sasabihin mo kasama sila sa laban mo? Bobo nito. Kung ako nagtatrabaho tapos magpaparinig ka sa akin, kasama ko kayo sa laban ko. Abay, laban mo lang yun. Diba? Huwag hanap ka kampi, boy. Luko-luko ka. Ngayon, bigyan natin ng reaction tong isang video, mga pre. Yan, eto. Kung seryoso talaga kayong
sugpuin ang korupsyon. Bakit OVP lang tinira nyo? Imbestigahan dapat lahat. Tapos unahin nyo sarili nyo, mga congressman. Diyan pa lang magbibigay tayo ng reaksyon. Hindi naman po kasi pwedeng imbestigahan lahat, no? Kung lalo na kung confidential funds ang pinag-uusapan, hindi po pwedeng imbestigahan yan kasi confidential funds nga eh. Ngayon, bakit si Sara ang naimbestigahan patungkol sa confidential funds? Table point man, di ba, pag confidential funds, hindi naman dapat pakialaman yan kasi confidential nga eh. Ganito yan. Nakakapagtaka kasi, kaya naimbestigahan po siya, kasi nakakapagtaka, in 11 days, ubos ang 125 million. Diba? Ubos. Yun yung nakakapagtaka. So, papasok yung gobyerno ngayon. Tatanungin ka, o bakit? Explain mo yung sarili mo, side mo, explain mo, bakit ito naubos bigla yung ganong kalaking halaga sa loob lang ng 11 days? Eh, hindi ma-explain ni Sara. Ay, di uminit yung issue. Sinilip. Kasi nabutasan si Sara doon. Kaya, pinag-uusapan si Sara ngayon. Eh kung confidential funds ng Office of the President, wala namang issue eh. Bakit iimbestigahan eh walang issue? Magsasayang lang ang gobyerno ng oras kung iimbestigahan ang Okay, ang sabi niya, bakit iimbestigahan tong presidente about sa confidential fund? Eh wala namang issue. Eh paano nga wala ngang magiging issue? Eh hindi nga po pwedeng imbestigahan kasi nga presidente siya. Kung ayoko, walang magagawa kasi siya man ang nakaupo. Di ba? Pag nababa na yan si BBM, at kung sino man ang pumalit at gusto niyang banatan tong dating nakaupo, diyan ho magkakatalo yan. Eh wala eh. Anak ng baka, ako presidente, sarili kong confidential fund, iimbestigahan ko. Di ba? Hindi mangyayari yan. Susunod na ulit ng na henerasyon yan kung sino mauupo at kalaban din tong presidente na nakaupo na bumaba na, eh yan, babanatan ka talaga niyan. Pero ngayon, kasi mga babayan, bay kahit ako ba naman presidente, ba't pa iimbestigahan mo ko? Eh ako presidente rito. O, di ba? Kung sino ang gusto ng presidente na imbestigahan, tulad ni BP Sara, yun ang gusto ko, imbestigahan. Yan ang imbestigahan nyo, wala nang iba. O, di ba? Kaya hindi ho mangyayari yun, yung sinasabi nyo na bakit pati yung mga iba ay imbestigahan. Eh, hintayin nyo, pagka nanalo ang PDP laban, mangyayari yan, okay? Kaya kayo, straight tayo mga babayan, ha? O, ya? Ang pagmumura, expression lang yan dahil sa init ng panantan. Ano na to? O yan, nangyari kayo mga fake news. Kulong nga abutin nyo. O yan, si nga daw, nagbayad ng 2 million. O na ko yan, yung 2 million. Grabe kasi, bawal kasi yung maninira na sobra. Pati nga yung papasukin mo yung buhay niya, kung saan-saan man, kung ano-ano man, bawal ho talaga yan. Okay? Eh kung marami kang pera, at handa kang magkaso, kakasuhan ka, at gusto mo na maubos pera mo, di, sige, banat. Pero pwede tayong magre-reaction about sa mga ganitong mga nangyayari. Pwede naman yan. Basta wag mo lang babalhurain. Pero ito kasing itong vlogger na to, no? Kaso, nakakapagsalita ka rin ng below the belt. Sabihan mo ba naman yung mga pulis na mga bayaran at mukhang pera? Naku! Wala kang pinangalanan dyan, boy. Wala kang pinangalanan. Mga pulis, ibig sabihin nun, lahat ng pulis. Kaya kung sino man makakarinig nito, yung pulis na makakarinig ng salita mo na ganyan, ay masasaktan at magagalit sa'yo. Kaya wag mong sabihin na ikaw ay malinis, okay? Tuloy natin konti. Confidential funds ng Office of the President, magsasayang lang kung wala namang issue. Wala namang kapalpakan. Wala daw palpaka. Si Sara may kapalpakan, kaya iniimbestigahan. Nagigets mo yan, Ele? Grabe. Galak yung muka. Wala daw kapalpakan, ha? O, nasa na yung yung pondo ng PhilHealth? Bakit nagtatapyas-tapyas? Ngayon, napirmahan na ni BBM ang pondo ng Pilipinas. Ngayon, pinapaulit pa at yung mga congressman, yung mga senador ay
mag-uusap-usap ulit kasi bakit daw pinirmahan ni BBM parang may mali-mali. Okay? So andun yan, nasa balita yan, hindi yan fake news. Ngayon, tinrabaho na nila yung mga babayan, uulitin pa ulit. Sayang yung panahon, sayang yung oras na dapat natapos na. Nandyan ho kayo, pinirmahan niya ni BBM. Bakit nga na napirmahan? Bakit uulitin ulit? Bakit hindi kayo nagkasundo? Yun ang problema. Yung hindi fake news yan napanood natin yan nung nakaraan. Yun ang problema. Yan si Castro. Bakit sila bumalitad na, nagrarally na. Dahil nga sa pondo, bakit daw tinapyasan? Yan. Dahil sa pera-pera pa rin yan, bakit daw tinapyasan? Yun ang masakit doon. Si Madam Castro, abay biruin mo kay kasama yan sa Quadcom hearing na nakikipaglaban, nakaisa ni BBM, Pangulong Marcos, na pagbatikos at kay Tatang Digong, ay bakit ho ngayon ay nagrarally na? Ayan, may vlog tayo niyan. Nandiyan yan, naka-vlog yan. Ni Castro, maligtad na. Yun ang hindi natin maintindihan mga babayan. Ngayon, nung panahon naman ni Tatang Digong, wala yan eh. Kaya dapat ibalik ang Duterte sa Pilipinas. Panahon na dapat ibalik. Kung sa amin, kami nakikipaglaban tayo rito sa social media. Ang gusto namin, hindi na aabot ng 2028 si BBM. Okay? Marami nagsasabi, wala na. Kung 2028, awanin, naghihirap na lalo ang Pilipinas. Okay, kita nyo, may vlog ako niyan. Si Tatang Digong, wala pang disaster, wala pang bagyo, nakabili na sila ng mga pang-rescue, mga bagong ambulansya, mga bagong truck, kung ano-ano mang gagamitin. Kasi kung magkaroon man ng dilubyo, diyan sa Davao, ay naka-ready. Hindi tulad dito sa atin, kung kailan marami nang namatay sa kabibili ng mga pang-rescue boat. Naku po, Diyos ko, awanin. Sabi nga, patay na ang kabayo, ano mo pa ang damo kung patay ng kabayo? Yun ang nangyayari. Biruin nyo 5% lang binawas. Tatang Digong sa pondo nila at hindi yun galing kay BBM. Okay? Galing sa pondo nila yon ng Davao. Ganun ho kalupit. 5% lang, napakadaming nabili. Yun ang sinasabi ko sa iyo. Yan ang hindi corrupt. My goodness, palakpakan natin si Tatang Digong. Tatang Baste. Di ba? Alam nyo, yung ginagawa ngayon ni BBM, yung mga proyekto, yan yung iniwan ni Tatang Digong, pinapatuloy. Sabi niya, ituloy mo to, 'di ba? Usapan nila, tuloy mo 'yan. Kung ano mga naumpisahan ni Tatang Digong, pakituloy mo, pakitapos mo. Pirmado na ho 'yan, andyan na yung budget. Pero si Tatang Digong ang nag-ano niyan, 'di ba? Ito sa Nueva Ecija, hanggang Ilocos. 'Di ba papunta ng Ilocos? Ate ang pangit niyan. Si Tatang Digong pa rin nagano pina-widening mesh, pina-widening niya. 'Di ba? 'Yun ang maganda ron. Kaya kayong mga maka-BBM dyan, di paglaban nyo siya. Paglaban nyo ng paglaban, walang problema yan. Kasi kung kami man dito, hindi nyo kami pwedeng pigilan, at hindi rin namin kayo pigilan, kasi manok nyo yan, manok din namin dito, ganoon talaga, eleksyon Politics to Pero sa pinakadulo, mag-uusap-usap tayo sa papel, mag-uusap tayo kung sino mauupo. Sana bandang sa dulo, magkakabati-bati rin tayo. Okay? Magkakabati rin tayo. At pagkatapos nan at mga nakaupo at naging korap pa rin at hindi na naalala yung mga pangako nila, babanatan ulit natin yan. Ganun lang yan. Pero yung utak hindi gumagana. Yeah, utak mo daw, hindi gumagana. Diba? Ito ba ito yung iboboto nyo? Sus, Ginoo. Anak sa tinapa. Tangin ng mga boss. Gulo-gulo Tangin ang mga bus daw. Nagmura na naman. Sige. na to, balagbagan na, rambulan na doon sa Kongreso. Tangin na kasi mga congressman to. Kayo na nga yun ang Utang ina nyo daw mga congressman. Sabi. Alam mo, kung tama si Tatang Digong yung putang ina, pwedeng expression yan, ha? Putang ina, mga gumagano siya. Talagang matapang talaga to si boss. Kakapiyansa pa lang yan, nagmumura ka agad. Saan ka pa? Palakpakan natin. Tunay na lalaki. Palagay ko maraming pera to. Maraming pampiyansa, maraming pambayad sa attorney. Aba, kung magkukuha ka ng private ngayon na attorney, kulang ang 200,000 mo. Tapos kada ano pa yan, kada hearing pa. Pwede ka naman magpaw.
Eh kaso baka maapaw-apaw ka. Nako, Diyos ko. Baka matalo ka, tapos pipila ka pa. Nako. Eh kung marami kang pera, boss, eh kasalanan mo naman din yung ginawa mo, gastusan mo yan. At kasi tutuluyan ka talaga ng mga yan, oo, maaari kang makulong kung maubos ka ng pera. Aba, mahirap sa kulungan, napakasikip. Mahirap sa kulungan, magkabuni ka doon, magkahadhad, mabantot ka, hindi ka nakakaligo, yung ihi mo, halos napakapanghe o ano man, something like that. Uy, English yun ah. O, di ba? Mahirap dyan, boss. Kaya nakapagpiyansa ka na, medyo laylo-laylo ka na lang muna sa mga pagbanat mo. Kasi hindi ka tatantanan yan. Okay? Kung sino man yung nagkaso sa'yo, syempre, dyan sa politiko, ako, sasampu lang ka talaga niyan. Oo. Kasi below the belt naman din yung nagawa mo. Kaya ayan, may kaso ka. Kung magre-reaction ka or magpapolitics ka, yung smooth lang. Yung tamang pagbanat lang. Banatan mo itong mga vlogger na to. Oo, yung mga vlogger lang, wag masyado doon. Tapos yung mga natin pinaglalaban natin, konting ano lang, pero wag mong anuhin yung mismong tao na mismo. Delikado ka talaga diyan. Oo. Kaya sila Banat Bay. Alam ko ilan ang kaso nito. 7, sabi ni Tol J, 7. Tapos marami pang iba. O yan, ganun talaga ganun talaga life. Tuloy-tuloy. Pinitong isang kulangot, no, na manggagamit ng pangalan. Ginagamit yung pangalan niyo eh. Kaya nga daw putang ina daw. 'Di ba? May pamura-mura pa eh. Ang galing. Ang galing ng taong ito. Ako po, nagsisimula ka pa lang. Wag na po nating dagdagan yung yung mga uupo pa diyan sa kung anumang posisyon na mahilig magmura ng baboy. Wag na, no? Kasi dapat sila nga yung tularan ng ating mga anak eh kasi sila yung nandiyan. Eh paano mo tutularan 'yan? Paano mo ibibida sa anak mo? Paano mo ipapakilala sa anak mo kung itong tao na to mismo bastos? Mamaya kung pakilala niyo yung anak niyo diyan, mamaya matutunan tayo ng anak niyo eh. Ano mangyayari doon? Eh di magsasalita na rin, magmumura na din yung anak niyo. 'Di ba? Unang gumawa ng gulo at drama dyan sa Kongreso kasi nga gusto nyo yan eh. Tapos ngayon nagkakandalabo-labo na pabiktim kayo ngayon. Kayo ngayon yung mababait, malilinis. Kayo yung mga honorable dyan Ay, sa Kongreso. wala silang sinabing mabait sila. Ikaw lang may sabi nun. Wala silang Hanapan mo ako ng video na nagsabing mabait sila. Na kiniklaim nila, kami dito sa Kongreso, mababait kami ha. Maghanap ka nga. Burahan tayo ng account. Sige, maghanap ka kung meron man. Hindi pala to, burahan doon ang account ha. Sa tinagal-tagal kong nakasubaybay sa House of the Representatives, kahit nga sa Senado, wala po silang sinabing mababait kami dito. Ikaw lang yung may sabi nun. Diyan palang palpa ka na eh. Kaya pala may kaso ka. Kasi yung mga komento mo, dinadagdagan mo. Wala naman silang sinabing ganun. Diba? Sus, Ginoo, palpa ka na naman. Kongreso. O sige, isa-isahin natin mga boss. Gets naman namin na lahat ng public officials ay dapat transparent at accountable. Yung budget na napupunta sa kanilang mga opisina ay dapat mai-report sa taong bayan kung paano ito ginastos at saan ito napunta. Kaya nga si Sara Duterte dapat ganun eh. Inaalam, iniimbestigahan paano mo ginastos yung 125 million. Hindi nagsasalita eh. Ako naman, boss, ako naman. Na-i-vlog na yan ni Banat Bay, yung COA report kay BP Sara. Kaso bakit ayaw nyo itong paniwalaan? COA na mismo. Ang sabi ng COA, itong Vice President is cleared. Okay? Bakit ayaw nyong maniwala sa COA? Huwag mo sabihin, palpak din kami. COA na nga, ni-report na nga yan eh. Vice President is cleared. Nilabas na yung papeles ng COA.
na si Inday Sara ay ginastos ang pera ng naayon sa paggastos. Pero bakit kayo ayaw nyo paniwalaan? Diyan sa Quadcom o diyan sa may House of Representative, kayo na lang kaya maging COA, kayo na maging pulis, kayo na lahat. Kayo na. Yung COA, tanggalin nyo na lang yung COA. Kasi nga naglabas na nga yung COA eh. Ito na lang bago tayo magtapos. Bago tayo magtapos. Okay, itong COA, ikaw na lang kaya ikaw na lang maging COA. Na-vlog yan ha, hindi fake news yan ha. Kay Banat Bay ko yan napanood. Si Banat Bay, anchor yan. At may mga papeles siya pinapakita. Pero, napakita na rin niya ng ng live stream na Sara is cleared. Bakit pagka may hearing na, pilit pa rin, binabaliwala na lang yung COA, mga babayan. So, yun ang hindi ko masasagot. Basta kayo na lang din mag-isip dyan. Bakit ayaw na lang paniwalaan tong COA na report? Cleared daw si Vice President. Bakit naman, ano nangyari? Kaya nga may COA. Ang trabaho nila is to audit o alamin ang paggastos at yung tingnan yung mga resibo o tama ba o ino-audit nila yan o COA o sige, ilalabas na lang ngayon yung papeles na mga katibayan kung talaga bang corrupt o hindi na tama ang paggastos itong binigyan ng pondo. Ayun, naibigay naman. Alangan ang sisinungaling tong COA. Yung Vice President is cleared. Tapos na ang laban. Bakit? Yun ang pinagtataka namin. Yun ang pinagtataka. Ba't hanggang ngayon, iimbestigahan nyo pa. At ito pa, para daw, hindi mo ba na yung balita, boss? Sabi, tinan nyo, 2025 na, yung impeachment, hindi na isampa. Bakit kasi ayaw pirmahan ng mga boss mo? Yung impeachment. Natapos na yung taon, hindi nyo na-impeach Okay, wala kayong nagawa. Hindi na namin kasalanan yan ha. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Bakit? Bakit hindi nyo na-impeach? Takot kayong pumirma. See you next year. At ito, ang hihahabol ko pa, napanood ko kay Chris Ulo. Okay? Ito, take note ha. Ito, pinakahuli. Nanonood halos 250, 229. Take note, napanood ko to kay Chris Ulo. Okay, yung tanso. Sabi niya, meron daw silang kausap o balita ng isang attorney nila na si Tatang Digong ay naka-ready na ang tawag dito, ang warrant of arrest galing sa ICC. Hindi ho yan fake news mga babayan. Yan po ay galing kay Chris Ulo na napanood ko at binanggit ko lang sa inyo na anytime daw po, wala daw press conference na mangyayari kasi daw biglaan daw ho ito. Nadulas pa nga siya hindi daw matatapos ang taon na si Tatang Digong daw ay maaaresto. Pati sila Senator Bato daw kasali. Ayan take note. Sama nyo sa record. Gurang mo, parang Quadcom hearing talaga. For the record. Kasama daw sila Senator Bato ha. Sabi ni Chris Ulo yan. Naka-record dyan sa kanyang YouTube. Ang sabi pa nga niya sabi niya, Atty. Kala ko ba, bago matapos ang taon, 2025 na. Tapos biglang cambio siya. Next year na lang, hindi matapos ang January. Si Tatang Digong daw ay naka-ready na ang warrant of arrest. Anytime ay kukunin si Tatang Digong at si Senator Bato de la Rosa. Yung mga, sige daw, kunin nyo daw si Tatang Digong. Subukan nyo kunin. Yung 1,000 na naka-ready sa isang hudyat lang ni Tatang Digong, sino man maghuhudyat? Yung MNLF. Pag nangyari yan, wala na. Madugo na naman ang labanan. Ikaw, Chris Ulo, yung sinasabi mo na yan sa iyong vlog, napapanood namin yan. Okay? Bakit ka magsasalita na si Tatang Digong ay naka-ready na
ang warrant of arrest galing sa ICC. Nandyan yun, no? Oy, mga trolls, hindi to fake news. Puntahan nyo si Chris Ulo. Anytime, dadampunin si Tatang Digong. Ngayon daw, bago matapos ang taon, hindi nangyari. O by January na naman daw. Chris Ulo, baka abot na naman ng February yan. Ano na naman ang vlog mo? Diyos ko. Oy, Tatang Digong, naka-ready na daw po ang warrant of arrest mo. Ayon sa Tanso Vlogger. Anytime daw ho, pwede kayong damputin ni Senator Bato de la Rosa. Sabi pa nga niya, di ba, boss, mga napupunta yan si Bato de la Rosa sa House of Representatives, doon sa parking, abangan nyo na si Bato de la Rosa doon. Doon nyo na siya damputin. Ha? Lupit, mga kababayan. Bakit kailangan ng warrant of arrest? Hindi pa nga sila naghihiring ng ICC. Bakit kailangan yung maglabas ng warrant of arrest? Naghearing na ba sa ICC? Bobo rin talaga itong Chris Ulo na to. Hearing muna bago warrant of arrest. Nakaw! Hindi ko sinasabi na fake news yan. Hindi, kakantsawan ka namin. Kasi 2025 na ngayon, ang usapan nyo ng attorney sinasabi mo ay nandyan na ang warrant of arrest. 2025 na ngayon, bigla kang kumambyo na itong January. Hindi matatapos ang January o first week o last week ng January. Dadamputin na si Tatang Digong anytime. At walang press conference na mangyayari dahil biglaan daw. Biglaan ko no. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga babayan. Di ba? For the record mga babayan for the record. For the record ng huli ng aking video for the record dyan record 270 nanonood. Ayon sa Tanso Vlogger, ulitin ko na lang. Meron nang nakalabas na warrant of arrest si Tatang Digong galing sa ICC. Nabanggit niya si hindi ko masyadong natapos basta't nakakita na si Bato de la Rosa is nandun din kasama din sa warrant of arrest. Okay? Anytime by this January dadamputin si Tatang Digong, lahat ng mga nandito na mga sumusuporta kay Tatang Digong, MNLF. Nako, alamin nyo, mapanood nyo sa isang vlogger Kung totoo man to o hindi, get ready kayo at ingat pa rin. Nako. Huwag naman sana mangyari to. Malaking gulo to. Ito yung sinasabi ko sa inyo, malaking gulo. Kunyari, totoo sinasabi ni Chris Ulo. Pupuntahan si Tatang Digong doon at arestuhin. Wala na. Gera na yan. Ay. So hanggang dyan lang muna yung sasabihin ko about yan. Hindi yan fake news basa muna tayo at bago tayo magtapos. Yan Evelyn. Ma'am Evelyn Skydome. Duterte forever solid mga taong bayan. Sabi ko sa inyo napakadami rito ng mga kababayan natin na solid. Sabihin mo ito talo? Chris Ulo? Oy, boy Paul, talo ba kami? I vote Marcoleta, number 1 sa akin Marcoleta, sunod si Pastor Dares Duterte Islat. Chris Ulo, palag? Burahan pa ng channel mas mabuti magmumura kaysa magnakaw na presidente natin. Tama, ang galing. Mas magandang magmura ka na magmura. Murahin mo kami ng murahin. Huwag mo lang kurakutin ang pera ng taong bayan. Panis, yari. Ang galing. Sekretary, bigyan mo nga ng sardinas to si Ma'am Evelyn Skydome. Ang lupit. Wala tayong na-contempt ngayon. Wala yung mga pulis na nandito mga lasing kasi yung mga pulis ko kaya wala tayong i-contempt ngayon at wala naman tayong i-contempt talaga ngayon. Okay naman yung message nila. Di ba? Lani Kerimit. I vote Marcoleta. One is number 1 sa si Marcoleta, sunod si Pastor. Family and friends. Hindi lahat mayroon talaga binabayaran. Hindi lahat mayroon talaga binabayaran. Totoo yan. Marcelino Junior Aquino, bayaran ka na vlogger. Sino ba bayaran? Ako ba? Wow, sana bayaran all. Kung yan ang alam mo, Sir Marcelo na bayaran, yan ang nasa sayo. Pero sa puso ko, wala nga bayad-bayad dito.
yung nanonood yung mga supporter ko dito, nanonood sa mga ads, sente mo na yon, naiipon yun lang sweldo ko, maliit lang. Hindi ko kayang atimin yan kahit bayaran ako dyan. Wala, no. May negosyo ko, sir, may negosyo ko. Meron akong maliit na negosyo sa Manila. Itong kinikita ko dito sa pag-vlog, ito ay tinutulong ko sa mga mahihirap. Okay? Kung hindi mo alam, sir, naging DDS ako dito dahil dito kay Tol J. Guevara, siyempre idol ko, gusto kong supportan si Tatang Digong. I-scroll mo yung video ko. Scroll mo lang, boss. Para makita mo kung gano'n na natulungan kadami ni Boy Sardinas. Okay? Hindi ako nagyayabang, boss. Paki-scroll down mo lang. Scroll down mo lang yung mga video ko. Makikita mo kung gano'n na kadami natulungan ni Boy Sardinas with my sponsors at everything in my YouTube channel, yung mga sinusweldo ko. Halos wala natitira sa akin, pinamimigay ko lang yan, boss. Ako, hindi ako nagsasalita kung wala akong katibayan. Di scroll down mo. Scroll down. Kung mali dapat punahin, sabi ni Super Mario B. Yeah, pwede po. Pag may mali, punahin. Pero ito kasing nakasuhan po is sobrang under, na siya. Sobrang na yung kanyang pambabalahura or below the belt na. Kaya nasasampahan siya ng kaso. Okay? Mas matalino sa iyo yan. Mas matalino yan sa iyo, bobo. Pro China Layas. Okay. Di sige. Di mas matalino pala siya. Di mas malaki pala utak niya. Okay, sige. Bagong taon naman ngayon. Sige, pagbigyan kita. Sige, bobo daw si Boy Sardinas. Di, okay. Ano yan, Trolls Boy? Romy Saber. Happy New Year po, idol ha. Matapos na po tayo. Binabasa ko na lang tong inyong komento. Nakasinghot yata ng sobra. Romeo Panate, Happy New Year po ha. Ayan, Romy Saber. Yan ang bayaran na trolls. Yun, buti sila may bayad. Oy, ang bayad nyo lang sa akin dito pag pinapanood nyo yung ads ng YouTube ko ha. Surbul po yan. Yung sinasabi nilang bayaran, yung mga banateros, nandiyan sa may picture ko, wala akong bayad-bayad dyan. Ang nagpapasweldo sa kanila is SMNI, okay? At malagaganda po ang views ng mga banateros brothers. Kaya hindi kailangan ng bayad yan. Napakakuripot ni Tatang Digong, bababayaran yan? Hindi pinababayaran ng mga DDS, mga babayan, ha? Napakakuripot ni Tatang Digong, magbabayaran kami. Talagang solid lang kami kay Tatang Digong kasi yung malasakit sa puso is kasama na ang taong bayan doon sa mga pinaglalaban natin. Okay? Di nyo uugod-ugod na. Digong nyo ugod-ugod na. Sige, ugod-ugod na pala. Sige. Palagay nyo talo daw yung Duterte doon sa Davao. Diyos ko. Ubusan pa tayo ng sa bangko. Magkano pera mo dyan sa bangko? Chris Ulo, pustahan na lang tayo. Kung mananalo rin yung bata mo dun sa Davao. Pustahan na lang, pero sports lang tayo. Pustahan na lang. Parang duwetan silang manok. Manok na lang, no? Chris Ulo, para sureball na lang, yung sa bata mo dun sa manok mo sa Davao. Pag natalo yon, pustahan tayo kahit 50,000. Pag natalo siya, bayad ka sa akin 50,000. Pag nanalo yung manok mo, bayad ako sa yung 50,000. Chris Ulo, deal? Talo daw yung Duterte na sa sa Davao di pustahan na lang. 50,000. Pala, sinong papalag? Dapat mag-uusap tayo sa Messenger. Kung talagang, siyempre, legit lang tayo, sports lang. Kung gusto nyo, pag malapit na eleksyon, kontakin nyo ako, tapos sabihin nyo, walang away dito, walang sports lang. Kasi minsan talaga nagkakaintan na lang talaga sa politics. Intan, meron diyang banta-banta na. Sige, pag nakakita kita dyan, mga ganun, banta. Ngayon dapat sports na lang tayo. Kasi sa bandang huli, magkikita pa rin tayo sa finish line. Okay? Duterte Adventure. Si Adventure, grabe. Marami tayong kababayan dito. Solid. Yan ba matalo? Diyos ko.
20 million isang araw gagasusin sa SONA, okay lang ba? Oh, Chris Ulo, 20 million gagasusin sa SONA, okay lang ba sa'yo? Diyos ko. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo mga babayan. Si Tatang Digong, pag nag-SONA yan, sabi nga niya, magbaon na lang kayo ng mga pagkain nyo. Yan ang presidente. Diyos ko. Naalala niyo si Tatang Digong no, ng SONA. Sabi niya, magbaon na lang kayo mga pagkain nyo. Tapos salo-salo na lang tayo. Kaysa gagastos pa tayo ng para sa SONA na yan, para sa pagkain. Iba talaga, the best talaga si Tatang Digong. Hindi gagastos ng ganyang kalaki. Di ba, adventure? Grabe, no? Butang support. Bakit nga nagkaroon ng issue? Tikom ang bibig ng dapat mag-imbestiga. Butang support. Ayan, ha? Bakit nga nagkaroon ng issue? Ito. Below the belt po yan, pag mga ganyang cyber libel. Alam niyo na, Google nyo, anong kaso ng cyber libel? Anong ginawa niya? Okay? Sino sino mag-imbestiga kay hawak man nga ng Kongreso? Ngagba. Sino mag-imbestiga? Wala na, hindi ko na maintindihan to. Medyo malate na, no? Duterte pa rin hanggang sa dulo. January 8. Uy, January 8. Happy New Year po. Asa ka pa sa PDP laban mo. Wala nang laban. Pro-China layas. Okay, kung ikaw man ang trolls, kontakin mo ako, pustahan tayo. Ano sabi nyo, si Marcoleta, hindi mananalo? Mag-google na lang kayo, boss, kung ilan ang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Malamang, kung na-google nyo, nasagot nyo yung tanong nyo sa Google, or sino man magtanong kayo sa Iglesia, malamang hindi nyo na ako papansinin. Atras na kayo kaagad. Atras, babay sardinas. Oo nga pala, panalo na number 1 na pala si Marcoleta. Shoo! Lord's present. Sabi. Shoutout sa'yo, brother Sabi, no? Happy New Year sa'yo. Ayan, shoutout. Ayan, PDP laban. PDP laban. Ano may trolls talaga dito. Shoutout sa'yo, parang trolls ha. Ang 5,500 load control project nasan? Yan, ba't ayaw nyo napag-usapan yan, di ba? Butang support. Ayaw nyo napag-usapan pag ako nanalo sa loto, magpapagawa tayo ng sarili natin flood control. Okay? Ana, ka naman, shoutout sa'yo. Sardinas, tama po kayo. Inuuna kasi ng mga bulsa nila. Mga corrupt na politiko nga garapal ngayon. Oy, Black Spider, Happy New Year ha. Boy, saan ba gagaling ang pondo ng Davao? Sa City of Davao. Yung may mga building, nagbabayad ng tax, whatever. May mga pondo po yan silang sarili. Okay? Pwede silang tumapyas doon. Biruin mo, 5% lang tinapyas nakabili. May vlog ako dyan. Diba, lupit, Black Spider, no? Wala pang sakuna, meron na sila magagamit. Okay? Mga bobo din na makabalik sa gobyerno, mga puro China, gising na kami. Gising na pala kayo, for China layas. Sige. Okay lang yan, paglaban mo yan, besh. Anaseletdo, Olmadal. Hindi maabot si BBM sa 2028 hanggang 2025 siya, wala ang alam sa pagka-president Bugok. Yan binasa ko lang yan Sana magdilang anghel po kayo. At parang yan ang kutob ko rin. Sana magkaisa yung kutob natin para matapos na tayo dito sa mga issue na to. Okay? Gawin nyo alila. Boy, depende kung binayolet niya ang batas ng Pilipinas maski anong bagay. Pananagutan mo, etc. Fernando. Yeah. Totoo po yan, cyber libel. Kaya kung wala kang pera, pambayad sa attorney, huwag mong labagin ang cyber libel. Okay? Kaso itong vlogger na to, lumabag din. Kala mo sinong siyang malinis,
pero sinabihan niya ang mga pulis na bayaran at mga mukhang pera. Kaya ikaw, boss, sablay ka rin. Mga pulis pa ginanon mo, Diyos ko. Kahit 2015 till now, Duterte supporter ako. Team Duterte lang malakas, botang support. Boom, panis. Thank you, botang sa mga kababayan natin dyan sa lugar nyo, kung nasan man kayo. Happy New Year po sa inyo. Sana meron pa kayong pampulutan ay mag-inuman na tayo. Ano pa ngayon, no? January 1, pagkatapos ito, inuman na. Ano ba? Kagabi, nag-chat kami kasi konti lang at hindi mo na ako malakas mag-inom at nakatulog ako. Tapos ngayon, konti lang ulit kasi enjoy pa natin yung January 1 kasi maulit ito, susunod pa ulit. So ipanalangin natin sa Panginoon na sana by susunod na taon ay buhay pa tayo kasi hindi naman natin alam yung buhay natin. Okay? Araw-araw magpasalamat at taon-taon ay magpasalamat sa Panginoon dahil umaabot pa tayo ng ganitong edad at umaabot pa tayo ng ganitong taon. Di ba? Gumawa lang tayo ng kabutihan sa ating kapwa at ay papalitan ng Panginoon yan ng sobra-sobrang biyaya. Okay? Huwag tayo maglalamang sa ating kapwa, magtayong mga abuso, sapat na yan para ikaw ay pagpalain ng ating Panginoon. Okay? Sardinas, nasan kaya ang gold na sinasabi ni Marcos? Kahit sardinas, wala no kaming matanggap. Politika Pinas. Ayan nga eh. Unano Mike Server. Christy, shoutout sa iyo, Ma'am Christy. Kaya dapat ang sumusuporta party list ni Mayor Mike Rama, yung PPP, wag tanggol, puro tamba ang kwarta. Shoutout Ma'am Christy, Christian Paul Rifalda. Christian, sir pala, Christian. Happy New Year po Ang tanong nga, asan ba yung gold bar? Na-vlog ko po yan ng isa nakaraan dito. May vlog ako diyan. Na nandyan yung na-vlog ko yan. Tingnan nyo, grabe. I-scroll down nyo lang ng konti. Nandyan, baka hindi nyo pa napanood. Yung galing sa Switzerland na binalik. Matagal na yun, pero binalik. Nasaan na kaya yun? Yung mga gold bars na yun. Hindi rin napag-usapan. Nasa nawawala. Di ba? Elizabeth, shout out po. Happy New Year sa iyo ha. Terminal number 1. Pwede bang pulutan ng dila yung patay gutom na Chris Ulupong? Nako. Di ba? Napakinggan mo ba Terminal 1? Meron na daw tawag dito warrant of arrest si Tatang Digong anytime. Nadamputin na sila ng ICC with Senator Bato. Ayan for the record for the record. Outcome hearing tayo for the record. Sinabi ni ni Chris Ulo Kaya Tatang Digong with company, ingat kayo. Hindi ko alam kung totoo talaga sinasabi po nito. Di ingat-ingat tayo. Yung mga MNLF dyan, kung napanood nyo man ito at mapanood nyo yung sinabi ng isang vlogger ni BBM, totoo man yan o hindi, mag-ingat pa rin. Okay? So hanggang dito na lang po mga babae itong ating live at salamat po sa suporta nyo kay Boy Sardinas. Kung hindi ka pa naka-like, like mo na at subscribe na rin kayo kung gusto nyo mag-subscribe sa akin at yung silver play button natin, hindi sa akin yun, para sa inyong lahat din yun kasi hindi naman makukuha yun kung hindi nyo ako sinuportahan. Okay? Maraming salamat po at inuman na tayo. Kaya mga tatay dyan kung magiinom kayo, yung saktong-sakto lang, yung may pang-uwi at huwag manggugulo. Okay, baka ipa-content ko kayo, okay? Boy Sardinas, kagabi wala po kaming kuryente sa Tacloban City. Oo nga daw. Ano nangyari? Kawawa naman, ang init. Pero ngayon, okay na, meron na, tuloy ang happy. Tuloy-tuloy yung happy kung ano man ang handa nyo sa pagkainan, pagsalusuluhan nyo na yan at tiyaga lang, makakaahon din ng Pilipinas. Subukan nila na aresto si Lolo Duterte. Nakahanda na kaming mga MILF para sa Pinas. Naku, Diyos ko, ito MILF na pala to Si Politika Pinas, yan membro. Sabi ko nga sa inyo nakasuporta yan sila At tapos narinig pa nila yung vlog ko. Naku, Chris Ulo. Siya ang nagsabi niyan, itong live nito nung ito kagabi. Nakahanda na ang warrant of arrest. Ba't maghahanda ka ng warrant of arrest? Wala pang investigation, wala pang paghaharap. Bakit maglalabas ng ganyang salita? Chris Ulo, yari ka.
O sige, ICC, subukan nyo. Kunin nyo si Tatang Digong doon sa ano, sa Davao. Ewan ko na lang. That's not my fault. Salamat po Politika Pinas sa suporta. At ay nandito kayo. So sama-sama lang tayo hanggang sa huli. At maraming salamat po sa inyo. Happy New Year po sa lahat ng mga sumusuporta kay Tatang Digong. At see you on my next vlog. Welcome 2025. Sana mas marami pa tayong blessings at hindi tayo magkakasakit ng buong taon. Love you guys. Bye-bye.